Okay, handa na ba tayo? Sisimulan na nating himayin yung unang chapter galing sa material na binigay mo. Sige, game. Ang mission natin ngayon, simple lang pero medyo komplikado. Alamin kung ano ba talaga ang makina sa loob ng isang baka. Isang napaka-importanting konsepto niyan. At alam mo, may isang linyang tumatak sa akin agad-agad. Sabi doon, ang unang-una at pinakamahalagang bagay na dapat nating maunawaan ay hindi baboy ang baka. Yan! Yan ang simula ng lahat. Parang ang simpleng pakinggan, pero yun pala yung susi, di ba? Kasi hindi rin daw ito manok at siguradong hindi ito tao. So kung hindi ito monogastric tulad natin, ano ba talaga siya? Diyan na nga pumapasok yung pinaka-fundamental na pagbabago sa pag-iisip. Kapag naintindihan mo yung linyang yan, kalahati na ng laban. Panalo ka na. Okay. Ang baka kasi ay isang ruminant. At yung salitang yan, ruminant, ibig sabihin yan, iba talaga yung disenyo niya. Hindi ito upgrade ng tiyan ng baboy. So, ibang makina talaga. Ibang disenyo. At ang sentro ng buong sistemang yan, ang powerhouse kumbaga, ay yung tinatawag na rumen. Rumen. At gusto ko yung paglalarawan sa libro. Sabi, isipin mo raw ang baka bilang isang walking, four-legged fermentation factory. Napakagandang analohiya niyan. Isang pabrika na naglalakad, antindi. So, itong rumen, ito yung pinaka-production floor ng pabrika. Gaano ba yan kalaki? Para bigyan ka ng idea sa sukat, ang rumen ng isang adultong baka ay kayang maglaman ng mga 40 hanggang 50 gallons. Teka. 40 gallons? Parang isang malaking blue drum yan, ah. Ganun kalaki yung nasa loob niya? Eksakto, isang dambuhalang tangke, mahigit 150 litro at mahalagang linawin. Hindi ito tiyan sa paraan na iniisip natin. Na may asido para matunaw yung pagkain. Tama. Mas akma yung description sa source mo na isa itong fermentation vat. Isang sisidlan kung saan nangyayari ang fermentasyon. Okay, fermentation vat. So, kung isa itong malaking tangke, ano ang laman nito? Anong nangyayari sa loob? Isipin mo isang perfectong ecosystem. Ang laman ng rumen ay isang mainit, basang kapaligiran, mga 39 degrees Celsius. Mainit. At sa loob ng likwidong yan, may nakalutang na bilyon-bilyon kung hindi man trilyon na mga buhay na organismo. Buhay. Oo, mga microscopic workers, bacteria, fungi at protozoa. Sila yung mga empleyado ng pabrika mo. Okay. So, hindi lang basta tubig at damo ang laman. May mga buhay na workers sa loob. At dyan na papasok yung sinasabi kong master key. Yung pinakamahalagang aral sa buong kabanata. Naka-bold pa nga para hindi mo makaligtaan. Ano yun? Hindi mo pinapakain ang baka. Pinapakain mo ang bilyon-bilyong manggagawa sa loob ng rumen nito. Grabe. Ito yung konsepto na kapag nakuha mo, magbabago lahat. Yung mga bugs na yan, sila ang tunay mong alaga. Sila ang workforce mo. Sila yung trabahante. Tama. Kung masaya sila, tataba ang baka mo. Pero kung magkasakit sila, kahit punuin mo ng damo ang rumen, mamamatay sa gutom ang baka mo. Wow. Dito na nagiging mas interesante para sa akin. Kasi ang tanong ko palagi, paanong ang damo o dayami, na parang walang kwento sa atin, ay nagiging mamahaling karne? Paano nangyayari yon? Magandang tanong. Siguro, i-walk through natin yung 4 na step na binanggit sa source mo para makita natin yung buong proseso ng pabrika. Sige, simulan natin sa una. Step 1. The cow eats raw materials. Simple lang to. Kinakain ng baka yung damo, dayami, pero kung papansinin mo, Hindi niya ninunguyang mambuti, no? Parang lunok lang ng lunok. oo, sapat lang para mabasa ng laway at malunok. At may dahilan yan. Ano yon? Survival instinct. Sa wild, kailangan nilang kumain ng mabilis para makaiwas sa predator. Ang sistema nila ay, kain ngayon, tunawin mamaya. Okay. Makes sense. So, yung mga raw materials na yan, diretso agad sa rumen, kung saan babad na sila sa liquid kasama yung mga microbes. Okay. So, nasa loob na ng rumen yung pagkain. Dito na ba papasok yung mga workers? Agad-agad. Pagbagsak pa lang ng pagkain, dito na magsisimula ang step 2. The workers get to work.
Yung bilyon-bilyong bugs para silang isang hukbo na sabay-sabay sumusugod. Inaatake nila yung pagkain? At dito nila ginagawa yung isang bagay na hinding-hindi kaya ng tiyan ng tao, baboy o manok. At ano yun? Tinutunaw nila ang fiber o cellulose, yun yung matigas at makunat na parte ng halaman. Yung sa atin dumadaan lang, di ba? Eksakto. Sa kanila, yun ang pagkain. Naglalabas sila ng mga enzymes na parang gunting na pumuputol sa fiber. Ang buong prosesong yan ang fermentation. Fermentation, okay. So yung mga bugs, kinakain nila yung fiber. Habang ginagawa nila yan, ano ang nagiging produkto? Kasi sa pabrika, may produkto dapat. At dito naman nagiging kahanga-hanga ang sistema. Ito ang step 3, the factory produces gasolina. Gasolina. Habang kinakain ng mga bugs ang fiber, may inilalabas silang waste product, parang tambutso o exhaust ng proseso nila. Okay, may exhaust. At ang exhaust na ito ay nasa anyo ng mga asido na tinatawag na volatile fatty acids o VFAs. So, teka lang, yung waste product o dumi ng mga bugs, yun yung produkto? Anong silbi niyan sa baka? Kaya pala gasolina. Ang mga VFAs na to ay napakaliit, kaya direkta silang sinisipsip ng pader ng rumen diretso sa dugo. Ito yung nagiging pangunahing source ng enerhiya ng baka, mga 70 to 80%. Wow, okay, malinaw na yon. Ang enerhiya pala ng baka ay galing sa tambutso ng mga bugs na kumain ng damo. Grabe ang talino. Ganun nga. Pero may isa pa akong tanong. Okay, may enerhiya na. Pero para makabuo ng muscle o karne, kailangan ng protina. Magandang tanong. Yung damo, alam naman natin mababa sa protina. Saan ang gagaling yung protina? Diyan mo makikita kung gaano kaelegante ang disenyo. Ito na yung step 4. The cow harvests the workers. Tandaan mo, yung mga bugs, hindi lang sila nagtatrabaho. Dumadami rin sila. Dumadami sila. Nagmumultiply sila kada 20 minutos. At yung mga bagong henerasyon ng bugs, ang katawan nila mismo ay siksik na siksik sa dekalidad na protina. Sandali. So, ang baka, pinalalaki niya yung sarili niyang source ng protina sa loob mismo ng tiyan niya. Eksakto. Isipin mo na may tuloy-tuloy na alon ng liquid mula sa rumen papunta sa mga susunod na parte ng tiyan. Kasama sa agos na yan, yung sobrang populasyon ng bugs. Okay. Pagdating nila sa abomasum, yung totoong tiyan, at sa bituka, yung mga bugs naman ngayon ang tinutunaw ng baka. Hindi ko alam kung matatawa ako o mamamangha. Inaani ng baka ang mismong mga manggagawa na pinalaki niya. Yan ang primary source niya ng protina. So ang baka, isa siyang microbe farmer. Pinalalaki niya ang livestock sa loob ng sarili niyang katawan para anihin. Sobrang galing. Ganun na nga. Okay, so kung ganoon pala yung sistema, ano ang ibig sabihin nito para sa atin? Para sa listener natin na nag-aalaga ng baka, anong pagbabago sa pananaw ang kailangan? Binabago nito ang lahat. Tulad ng sabi sa source mo, hindi ka na lang basta tagapag-alaga. Ang titulo mo na ngayon ay Factory Manager. Factory manager? Gusto ko yan. Ikaw ang namamahala sa pabrika at ang trabaho mo, ayon sa material, napakalinaw. Keep the rumen workforce happy and productive. So, bilang manager, ano yung mga kailangan kong ibigay sa workforce ko para masiguradong masaya sila? Ayon sa kabanatang ito, may 4 na pangunahing pangangailangan ang microbial workforce mo. Una, kailangan nila ng a stable home, matatag na tirahan. Anong ibig sabihin ng stable? Ayaw na ayaw nila ng biglaang pagbabago. Halimbawa, yung biglaang paglipat ng pagkain. Ito ang tinatawag na acidosis. Narinig ko na yan. Yung biglang pakarin ng maraming mais. Yun, yung baka na sanay sa damo, bigla mong bibigyan ng sandamakmak na darak. Masyadong mabilis ma-ferment yun, biglang tataas ang asido sa rumen. Anong mangyayari sa mga bugs? Mamamatay sila, lalo na yung mga sanay sa fiber. Hindi nila kaya yung sobrang asido. Tapos makikita mo yung baka, matamlay, ayaw kumain, nag-crash yung pabrika. Grabe, delikado pala. So paano yun iniiwasan?
Dahan-dahan. Kung may bago kang pagkain, lalo na yung concentrates, gawin mo ng paunti-unti, mga 1 hanggang 2 linggo. Para maka-adjust yung mga workers? Para yung populasyon ng microbes na kumakain ng starch, dumami muna bago mo sila bigyan ng maraming trabaho. Okay. Stable home. Got it? Anong pangalawa? Pangalawa, at ito ang pundasyon, fiber o roughage. Ito ang kanilang staple food, damo, dayame, cornstover. Yung mga magagaspang? Oo, kung walang sapat na roughage, hihinto sa paggana ang rumen, titigil ang fermentation. Kaya pala may nakikita tayong mga baka na parang ngumunguya kahit wala namang kinakain. Yung pagnangata, konektada ba yon dito? Oo, at napakahalaga niyan. Ang pagnangata, ang ginagawa ng baka, iniluluwa niya pabalik yung fiber na kinain niya kanina. Kinunguya niya ulit? Para mas madurog at mas malaki ang surface area na pwedeng atakihin ng mga microbes. Kumbaga, tinutulungan niya yung mga trabahante. Galing. So yung pagnangata ay sign na healthy at gumagana yung pabrika. Okay, stable home, fiber. Ano yung pangatlo? Pangatlo, para mas bumbilis at maging mas produktibo, kailangan nila ng booster food. Ito yung mga concentrates. Darak, copramil, ganon. Tama. Totoo na nabubuhay ang mga bugs sa fiber lang. Pero kung gusto mong pabilisin ang paglaki ng baka, kailangan mo silang bigyan ng boost. Parang supercharged. Sila ang supercharge ng pabrika. Nagbibigay ito ng madaling ma-access na energy at protina para mas dumami at bumilis ang mga microbes. So, parang balanse pala dapat. Hindi pwedeng puro booster food kasi mag-acidosis. Tama. Pero hindi rin pwedeng puro fiber lang kung gusto mong bumilis ang paglaki. Iyan na ang sining at siyensya ng pagpapakain. Laging may sapat na fiber para healthy ang rumen, tapos nagdadagdag ka ng booster food based sa goal mo. Fine-tuning na ng factory manager. Okay, malinaw. At anon pang-apat at huling kailangan? Ang pang-apat ay yung pinaka-basic pero minsan nakakalimutan. Water. Tubig. Oo naman. Ang rumen ay isang liquid tank. Hindi mangyayari ang fermentation sa tuyong kapaligiran. Kailangan ng tubig para sa lahat ng proseso. Kaya dapat laging may access sa malinis na tubig. Walang kompromiso dyan. Okay, buuin natin lahat. Ang pinakamalaking pagbabago sa pananaw dito ay yung pagtigil sa pag-iisip sa baka bilang isang malaking baboy. Mali talaga yon. Ang mindset dapat ay factory manager. At bilang manager, i-check ko lagi, stable ba ang rumen? May sapat bang fiber? Tama ba yung booster para sa target? At may unlimited access ba sa tubig? Ganyan na nga. Kung gagamitin natin yung engineering mindset sa source mo, ang input mo ay murang local raw materials. Damo? Darak? Ang system na minamanage mo ay isang malusog at balancing rumen na puno ng masisipag na manggagawa. Okay? At ang output ay dekalidad na enerhiya, yung BFAs, at protina, yung mga microbes, na siyang ginagawang karne ng baka mo. At kapag naintindihan mo na yan, nagiging mas madali nang gumawa ng desisyon. Hindi ka na lang basta nagpapakain. Eksakto. Nag-o-optimize ka ng isang production system. Tama. At kung ikukonekte natin yan, ngayong naintindihan mo na ang makina, ang susunod na logical na tanong na binanggit din sa dulo ng kabanata ay ito. Saan ka hahanap ng pinakamura, ngulit pinakamabisang panggatong para patakbuhin yan? Kasi yun ang susunod na challenge, no? Ang paghanap ng raw materials. Tama. Kasi ang galing ng isang pabrika, nakadepende rin sa kalidad at presyo ng ginagamit mo. At yan siguro ang magandang tanong na iwan natin sa'yo para pag-isipan. Ngayong alam mo na kung paano gumagana ang pabrika, sa loob ng baka mo at kung anong raw materials ang kailangan nito. Lalo na ang fiber at mga potential boosters. Oo, anong mga mura at lokal na sangkap sa iyong sariling bakuran o komunidad ang agad na pumapasok sa isipan mo na baka hindi mo napapansin noon? Anong mga basura sa tingin ng iba na baka pagkain pala para sa pabrika mo?